Hello, magandang araw po sa ating lahat. Sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta kayo? No? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kung kayo po ay bago, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And don't forget also to click the notification bell para lagi kayong updated kung ano man ang mga activity na ginagawa po natin dito sa ating channel. Ngayon, kakalabas lamang po ng balita, mga kamunting tinig, kakaanunsyo lamang po ng bagong talagang Department of Public Works and Highway Secretary na walang iba kundi si Secretary Vince Dizon na pumalit kay Secretary Manuel Bunuan. Okay, galing po siya ng Department of Transportation. Inaanunsyo niya na suspendido, ipatigil muna ang lahat ng mga bidding sa lahat ng mga locally funded infrastructure program including flood control, building roads, bridges, etc. etc. No? Basta locally funded lang. Kasi ang purpose po ng bagong kalihim ng Department of Public Works and Highway ay sundin ang kautusan ng Pangulo na wala na pong pera ng gobyerno ang matapon na lamang sa ilog. Gaya po ng mga nangyayari ngayon. Sapagkat nadiskubre ang malawakang anomalya, ghost projects, okay, ng Department of Public Works and Highways. So, yan ang naging dahilan kung bakit under investigation ngayon. Nag-conduct ng investigation ng Senate, Blue Ribbon Committee, andun din po ang Quadcom, no, ng House of Representatives Plus. Meron pong ginagawang independent investigation din ang Office of the President and gagawa pa ng komisyon na tututok sa ganitong klaseng problema as far as flood control is concerned. Kasama po ito sa State of the Nation Address ng ating mahal na Pangulo na kung saan ay binulgar niya na mayroon pong mga ghost projects sa identified area in our country. So mga kamunting tinig, ano sa palagay nyo itong hakbang ng ating bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways na suspendido muna lahat ng mga bidding process, okay, ng mga locally funded. Tandaan po ninyo, pagdating po kasi sa mga proyekto na ini-implement ng Department of Public Works and Highways, meron pong mga foreign funded. So, kampante ang ating bagong kalihim na babantayan ng maigi itong mga foreign funded infrastructure projects ng Department of Public Works and Highway dahil may mga consultant po yan at ayaw din po ng mga foreigner na masayang yung kanilang pera at may masabi po ang ating gobyerno. Kaya po bali safety po ang foreign funded, no, infrastructure projects. Ang tututukan ngayon itong locally funded, no, na mga infrastructure ng Department of Public Works and Highway dahil diyan po, no, dumadaan ang korupsyon sa mga bidding process. So kamot naman ng ulo ang mga matatamaan nito. Kaya nga gaya po ng aking vlog. So ano pong kinalaman ng local government unit dito? Ano ang kanilang pananagutan? Anong pananagutan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na tututok sana dito po sa infrastructure projects ng gobyerno. Kahit hindi lamang po sa gobyerno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, kundi sa mga gobyerno ng mga nakaraan at mga gobyerno ng kasalukuyan. Ang hakbang ng ating bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways, for me, very, very acceptable. For me, very reasonable because it gives an opportunity to the Department of Public Works and Highways Executive to check kung dumaan ba po sa tamang proseso, wala bang nalabag sa bidding policy, wala po bang naaapakan, wala po bang na naman samantala, wala po bang nagmumonopolya. Kasi karamihan po, no, lumabas po sa investigation dyan po sa House of Representatives and at the same time sa Senado, parang iisa lamang po, no, na mga pamilya ang may-ari. Ang way lang nila is ida-divest nila
then from sole proprietorship to corporation. So marami silang mga strategy para lamang po makaiwas sila sa responsibilidad. And then, syempre, andyan pa yung problema ng subcontracting. Ang bidding program, ang bidding kasi, diyan po nagsisimula din ang problema. No? So kung may umalma diyan, alam na natin. Kasi hindi naman po masama ang directives ng ating bagong kalihim ng Department of Public Works and Highway. By the way, congratulations dahil aside from posting the bidding to all locally funded na infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways. Not only talking to flood control, pero nandyan po yung paggawa ng tulay, paggawa ng mga daan. Yun. Basta bidding program or bidding, suspendido muna para ma-check, ma-review, o ayon po yan sa direktiba ng ating mahal na Pangulo. Kaya kung tatandaan kung ano tayag nito mga kamunting tinig, if you are going to evaluate the actions of the executive now, headed by President Bongbong Marcos, really he eager enough to really combat corruptions and to make those what we call this, to make those accountable, no? Realize na you have a responsibility to the Filipino people. Pero kung kayo pa na nandyan, ay magbigay lang ng sakit ng ulo, o tapos sasamantalahin ninyo yung pondo ng taong bayan, ayan. So, dyan kasi sa bidding, malalaman natin kung sino po yung mga kontraktor na nakakuha ng ganitong proyekto, magkano ba yung allotted amounts, when they are going to finish the projects, what are the policy if they cannot fulfill or they cannot deliver a good outcome or output sa proyekto na ipinagkatiwala sa kanila ng Department of Public Works and Highway. Kaya klarong-klaro talaga na ito po ang maganda. So aside from posting the bidding from all locally funded infrastructure projects ng DP, WH, andyan po yung pag-establish ng independent commission or na mag fact findings, no? Okay? Diyan po sa anomalya at ma-discover pa ang ilan sa mga ghost projects. Ito pa mga kamunting tinig, congratulations din sa acting bagong secretary dahil nag-issue na po siya ngayon, kalat na po sa social media, may mga pangalan po ng mga personalidad na nakalink po sa construction company, including po the executive or mga high-ranking officials ng Department of Public Works and Highway, including mga district engineer at mga may-ari ng tinatawag na infrastructure company. Mayroon na silang lookout bulletin. So, isusumiti po yan sa Department of Justice, recommended by the Department of Public Works and Highway Secretary, and then that will go through the Department of Justice. Then the Department of Justice will direct to the Bureau of Customs or Bureau of Immigration. So, yan, para hindi po makalabas hanggat hindi po natapos ang investigation ng Quadcom, ng Blue Ribbon Committee. Kasi nga, at sana mag-cooperate itong mga may-ari ng construction company, yung kanilang mga abogado. Wag na sana silang magmatigas pa. O kundi ang gagawin na lang nila, makipag-cooperate na lang sila sa committee, sa Office of the President, sila na mismo ang mag-volunteer ng sarili nila, mag-testify, okay, against those politicians na kung saan binraso sila, pinangakuan sila ng malaking kickback para lamang po ibigay sa kanila, para tanggapin nila yung alok na magiging isa sa mga kontraktor ng mga infrastructure projects ng gobyerno, particularly ng Department of Public Works and Highway. So hindi po masama yung kautusan ng ating bagong sekretary. Mahalaga po yun, hindi sila makaligtas, hindi sila makaalis ng bansa. Pagkatapos ngayon, i-offeran pa sila, pwede silang maging state witness para lamang po panagutin yung mga politiko na binuto, hinalal ng taong bayan. O, kasi nga po, may mga pinangalanan na po, no, na kung saan ay 67 congressman, tapos may mga senador pang sangkot
sa budget insertions, nag-conduct ng individual amendments wherein hindi po ibibigay. Wala pa sigurong kopya ngayon until now si Senator Lacson tungkol sa kanyang hinihingi na sino-sino po yung mga senador na naggawa ng individual amendment as far as budget is concerned, no? At ito pa mga kamunting tinig, pag once na hindi po matuloy ang process ng bidding, malalaman po ng departamento sa bagong leadership ngayon ni Secretary Vince Dizon kung sino po ang responsable. Okay? At kung paano po sila nakakakuha ng locally funded projects, ano po ang requirements na na-meet nila at hindi po nila na-meet yung requirements pero nakakuha sila ng proyekto, lalong-lalo na po sa halimbawa yung kapital mo hindi angkop sa magagawa mong proyekto kasi may mga ban pa yan eh. So yan ang mga kamunting tinig ang gusto ko lang ipaalam sa inyo na nag-issue po ng directives ang bagong pamunuan ng DPWH na suspendido muna lahat ng bidding ng mga locally funded or locally infrastructure funded ng Department of Public Works and Highway para ma-review po lahat. And aside from that, to recap, nag-issue din po ng statement ang bagong kalihim ng DPWH na makiusap sila sa Department of Justice na magkaroon muna ng lookout. Ilagay muna sa lookout bulletin yung mga opisyal ng company, construction company, at iba pong mga opisyal ng Department of Public Works and Highway, including dyan yung mga district engineer. Aside from that, pinaparesign din po ng ating bagong kalihim ng DPWH lahat ng opisyal ng DepEd from ASEC, Undersecretary, Assistant Secretary, Regional Director, at the same time, andyan din po ang District Engineer. Yan po ang magandang balita mula po sa Munting Tinig ng Ordanong Pilipino. Maraming salamat po. At again, kung kayo pa ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon po tayo ng uploaded video at the same time post and live stream. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Pilipinong nagsasabi, tayo po ngayon ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Maraming salamat, have a nice day, adios, and bye-bye.